Okay, good day. So we have our new topic, the solving equations transformable to quadratic equations. So here, kapag bibigyan tayo dito ng equation na hindi pa siya naka-quadratic equation kasi, so we need to transform it. Okay, so pwedeng nakamukha pa siyang linear equation, then kapag tinransform natin, sinolve natin, magiging quadratic equation siya. So let's have an example for number 1. Okay, so we have x, quantity x minus 5 is equal to 36. So dito pag tinitigan nyo to, hindi pa siya mukhang quadratic. Pero pag sinolve natin ay, it will become quadratic equation. So first thing to do is, of course, you need to multiply x times x. So don't forget po ha, kapag ka nagmo-multiply kayo, yung exponent ay ina-add. Okay, so kaya magiging x squared to. Kasi nga, meron tayong 1 na exponent. Wait lang. Okay, so meron tayong 1 na exponent dito, tsaka ito. So 1 plus 1 ay 2. Okay, and then x times negative 5. So this is negative 5x. And then bring down equal to 36. And remember also that ang ating quadratic formula ay ax squared plus bx plus c is equal to 0. So ito, si x squared minus 5x is equal to 36 ay hindi pa siya naka-standard form of quadratic equation kasi ito nga dapat ang ating standard form. So dapat si 36 ay nandito sa kabila. Sa kabila si 36. So bale magiging minus 36 siya. So pwede tayong mag-minus 36 dito para maging 0 yan. And dito naman, minus 36. Or simply transpose 36, positive 36 to the left. Okay, so bali magiging negative 36 na siya. So now, naka-quadratic equation na tayo. Meron na tayong quadratic term, linear term, and a constant term. So, pa-review lang ulit. Pag tinanong tayo ano ang value ng a natin dito, so 1 yon. Ang a ay makikita sa tabi ng x squared. So, dahil nga hindi siya nakalagay yung 1, alam mo dapat automatically, alam mo may 1 dito. Okay, and then ang b natin ay negative 5. Si b ay makikita katabi ng x. Huwag kayo maglalagay ng x ha. Negative b lang. Okay, or kung positive to, edi b is 5. 5. And then dito naman si constant. Constant natin ay negative 36. Laging kasama ang sign. Pag sinabing constant, constant po ay number only without variable. Number only without variable. Okay, so review lang naman ng ABC. And then proceed na tayo. We need to solve for x kasi. So, hanap ng factor ng 36 na kapag minultiply, again ha, two numbers, yung kanyang product, kapag minultiply natin ay dapat negative 36 at pag kinuha ang sum ay negative 5. Ito yun, si B. So, hindi ka pwedeng mag 12 times 3. Kasi 12, o kahit negative pa yan, negative 12 times 3 ay 36, negative 36. Pero pag kinuha mo ang kanilang sum, hindi siya magiging 5. So, mali. Isip ka ulit. Laging ganun, trial and error lang. So, ano pa kayang factors ng negative 36? So, try natin si 9 and 4. So, dapat, sabi kasi negative 5 dapat. So, syempre, para makuha mo yung negative 5, yung highest na number natin, siya ang magiging negative ngayon. Negative 5 times 4 ay negative 36. Check. Then pag kinuha mo yung sum, negative 9 plus 4, this is negative 5. So check ulit. Again, pag maglika ng sign, pag negative ang 4 mo, hindi yan magiging negative 5. Magiging 9 minus 4 yan, magiging 5 yan. Which is hindi naman yun ang ating kailangang mahanap. Dapat negative 5. Okay, so dapat yung negative mo ay si 9. Para negative 9 plus 4 ay negative 5. So ito yung factor niya ha, negative 9 and 4. Okay, so next natin. So negative 9, erase ko lang para hindi magulo tignan. So negative 9 and positive 4. So ayan ang ating mga factors. And then, kunin na natin ang solution set. So pwede tayong
shortcut, solution sets ay kung negative 9 yan, dito sa solution set, positive 9. Kung sa factor ay positive 4 yan, sa solution set ay negative 4. O kung gusto nyo naman ng magsosolve kayo, pwede naman. So, x minus 9 is equal to 0. I-equate lang natin sila sa 0. And then ito naman, si x plus 4 equal to 0. And then transpose negative 9. So, magiging positive 9. Then si positive 4 transpose magiging negative 4. So same answer lang. Alright? So ayun na. Ito na yung solution set natin. Okay, next. So we have x times x minus 4 is equal to 60. So again, isa-isa natin siya i-multiply. So x times x ay x squared. Then x times negative 4 ay negative 4x is equal to 60. And kailangan naka-standard form. So, dapat naka-equate sa 0. So, si 60, lilipat ko doon. Or pwede tayo mag-minus 60 using APE. And then, kung nag-minus 60 ka dyan, para ang goal mo ay maging 0 to, dito din, minus 60. So, bali magiging x squared minus 4x. O, copy mo ha, minus 60 is equal to 0. 0 na to. 60 minus 60 ay 0. And then, next, get the factors. Anong factors ng negative 60 na pag inad or kinuha ang sum ay negative 4? Ito. So, try natin si 4, si 10, negative 10 times 6. Negative 10 times 6 ay negative 60. Then, pag inad mo sila, get the sum. So, again, kahit na get the sum, kahit sabihin kong i-add yan, ima-minus mo yan kasi magkaiba sila ng sign. 'Di ba? Pag magkaiba ng sign, sinusubtract and then copy the sign of the larger number. So, negative 10 plus 6 ay negative 4. So, ito ang factors. And then, ano ang solution? Ito ang factors ha. So, ang factors natin ay x minus 10 times x plus 6 equal to 0. So, ang solution sets nito ay opposite lang. Negative 10 yan, so positive 10. Then dito naman, positive 6 yan, so dito ay negative 6.